Kita nyo ba? Ayan, may butas. Kita ba? May butas. Ayan. At sa kabila din. So, may butas siya. Ang pinagkaiba ng mga rubber ngayon at rubber noon, kasi yung rubber ngayon ay tingnan nyo, nalulusaw. Diba? Parang pwede siyang matakpan uli, parang gum na mainit. Siyempre umiinit din itong, kung halimbawa ibabalik natin, itatakip natin, mabubutas din uli yan kasi umiinit ito. Yan o, pangit ng mga rubber ngayon na di ba? Okay, so wala na tayong magawa dyan dito. Ang tanging paraan na lang ay palitan. Kaya sa video natin, ipapakita natin kung napansin nyo, dapat kung may laman ito, pag natusok ko dito ay mag-i-spark. Di ba wala tayong napansin kasi nga hindi na siya makapag-stack dahil wala ng pressure, dahil singaw na siya, kaya ganyan ang pero bibigyan ko pa rin kayo ng idea para sa safety at kung paano ma-discharge yung laman if in case na tatanggalin natin ito, na magre-repair tayo ng board, ay kailangan nating i-discharge yung laman ng flyback. So ang ginagawa ko mag-discharge ay nilalagay ko sa ground ito yung kanyang strap, tapos ipapasok ko yan dito ng dahan-dahan, tapos lalagatik yan, ibig sabihin nag-spark. Pag may marinig tayo na ganyan, na-discharge na natin yung kanyang stored voltage. So itulak lang natin ito or iangat para makita. Ayan may clip yan sa loob. Ito, kita ba? Ayan naka-clip yan doon sa loob, ganyan. Pwedeng ipasok mo muna ito, tapos itama doon sa gitna para ma-discharge yung naka-stack na voltahe. Masakit yun sa kamay, mataas na voltahe. Tapos pag na-discharge na, iangat, itulak lang, tapos lalabas na yan. Okay? Ang next natin, tanggalin natin itong cap. Ayusin natin. Tanggalin. Sa pagtanggal ng cap, gagamit lang tayo ng long nose. Okay? Sa pagtanggal ng cap, ganito. Hilahin lang natin ito pa, ganyan. At dandahan lang baka masagi nyo ang CR Tinik. Wala na. Pag masagi natin yan, ayan. Pag nakuha na natin, ialis lang natin ito. Tapos, dalawang bagay ang gawin natin. Pwede nating tanggalin sa hinang or pwede nating putulin. Kung mahaba pa yung cord mula doon sa ibaba ng ating bitis na may puno niya, pag mahaba pa, pwede. Pero sa akin, kasi naka-plug in na naman yung ating soldering iron, kaya tinanggal na natin. Okay? Ayan na siya. Ngayon, patakin lang natin ito dito. Pabalik. Wala na, tanggal na. Linisin natin itong cord. Tapos, palitan natin yung cap. Okay? Lagyan lang natin ang bulak. Lagyan ko ng thinner para malinis. Okay? Pag nalinis, punasan natin ang basahan. Simpleng bagay ito, mga lods, pero malaking tulong sa mga hindi pa naka-experience magpalit ng high voltage cap. Okay? So, pause natin muna at hanap tayo ng high voltage cap. Nakakita na ako ng pangpalit. Ito siya, pangpalit na cap. Ang pinagkaiba ito, bago lang ito, kasi kailan lang naman nagsimula itong mga China TV board. Ang sabihin na natin, naabot na ng 5 taon, 3 taon, kasi halimbawa ganito, sabihin na natin na inabot ng 5 taon, pero tingnan nyo yung rubber, di ba? Ito may apo ka na, nandito pa yung rubber. So sa pag-test, bibigay ko sa inyo sa bawat video ko, kasi maiksi man o mahaba, may matutunan kayo. Halimbawa gaya nito, nakita nyo na may butas na, wala nang ibang solusyon dyan kung di palitan. At itong pampalit natin, kahit ito'y kinahoy, pero ito'y magandang klase, makita nyo naman sa kulay. Okay, tapos bago ko siya gamitin na ipalit sa aking paggagamitan,
meron ako ditong salamin na pinapadikit ko yan, tapos tinitingnan natin kung mahulog o hindi. Ayan o. Pag mahulog po itong salamin, ibig sabihin may singaw po yung gagamitin natin or pangpalit. So hindi natin yan gagamitin kasi singaw nga. Ngayon, nakita na natin na ayan o, hindi siya matanggal. So ibig sabihin maganda ito. Ayan. Kaya ito yung gagamitin natin. Okay, papalitan na natin itong rubber. Ngayon, para makita nyo ang ginagawa ko, ganun pa rin gaya nung kanina. Hatakin lang natin ito palabas. Ayan. Tapos ito ay ating tanggalin. Ito. Ayan. Ito ay takip. At ito. Ayan. Okay. Tanggalan natin, tapos ipasok lang natin itong isa, yung dati. Susukatin natin dito or i-check natin ang posisyon. So ganyan, di ba? So lagyan natin ng marking ito para po alam natin kung saan yung sa itaas. Okay, ayan, may marking na siya. Pasok na natin ito dito. Okay, tanggalin natin ito. May nagrereklamo kasi sa akin na yung aking video daw walang focus, walang zoom in, di ba? So kailangan talaga natin na ibigay sa manonood yung kailangan nila. Ikabit na natin ito kasi gusto kasi ng iba may makikita sila sa ating mga ginagawa. Mahigpit mahigpit. Yan, di ba? Kapasok mo sa loob ngayon, simple lang. Ipasok mo natin sa loob. Ganyan lang oh. Tapos itulak lang natin ito. Di ba? Ganon lang kasimple. Okay. Tingnan natin kung may singaw pa. Magandang klase ng nilagay natin, di ba? Okay. Pag may singaw yan, lagyan pa natin ng ibang, gawan pa natin ng paraan. Pero mag-testing muna tayo. Okay na rin. Nandito na tayo. Wala kayong babasihan i-compare kasi hindi ko ipinakita kanina kung paano at hindi ko rin ipinarinig kung bakit na sinabi kong may singaw. Pero imagine na rin na lang siguro sasabihin ko kung ano, sumisingaw at nangangamoy sunog. So hindi ko na kailangan na ipakita ulit sa inyo para makita nyo kung anong nangyari. Ito ay naglalabas ng spark, parang arcing, parang kidlat na tumatalon mula dito sa butas pa tatama dito sa kristal. So dahil nasusunog yung rubber, yan yung naaamoy ko kanina na parang amoy sunog. Ngayon napalitan na natin, nakita nyo yung pagpalit, ipinakita ko ganyan. Kaya i-plug in ko na ito kung makita nyo na or may marinig kayo or may makita kayo. Plug in ko na. Ayan, naka-plug in na. At dito makita dyan sa salamin natin kung meron na, ayan o, umandar na at walang singaw. So perfect.
Ayan, perfect yung ating paggawa. Malinis, walang singaw. At yung butas na rubber, napalitan na natin. Okay. So, lagyan natin ng, naka-video pala. Wala namang problema kasi yung kanyang picture, yung kanyang, ang problem lang ay may singaw. Kaya ko siya ibinahagi lang dahil mahalagang bagay po yung pag-discharge ng kuryente na naka-stack para maiwasan kasi ako. Kahit ako matagal na akong gumagawa niyan, minsan kalimutan ko pa rin. Pero at least kung makalimutin ako, yung mga baguhan, mga bata pa, ay hindi na makalimutin. Okay, so lagay natin sa stasyon. Ayan o. Diba? Channel 5. Diba? Malinis. Oh. Tapos dito, ayan o. 30. Diba? So may sound, may picture, normal, at naayos natin. Okay, ayan na siya. Diba? So off na natin at itakip. So ganyan lang, sana nakatulong, at kung nagustuhan nyo at kung hindi pa kayo naka-follow or subscribe sa aking channel, kung pwede naman po ay hingi ako ng isang subscribe dyan. Maraming salamat.